mariin ho natin kinukundinaya ang nangyari na yan dito kay Mima Alicia. Nung una ho kasi, nung nabalitaan natin yan, nakala natin yung tipong pasikat lang. Kasi maraming ganyan eh. Meron nangyari siya ganito, meron nangyari siya ganyan. Maya-maya magpapakita, di ba? Hindi ho tayo naniwala nung una. Pero noong yung mga kasamahan na niya nagbabalita na meron talagang nangyari sa kanya, tayo inalungkot. Kasi politika-politika lang yan yung ating mga sinusuportahan. Bukas makalawa wala na yan sa administrasyon at meron papalit sa kanila. Kung baga tayo ng mga kasi dito sa PH Update, hindi yung tao talaga ang ating sinusundan dito eh. Yung kanilang daladalang ideolohiya, yung kanilang daladalang ipinakitang reforma. Pero ewan ho natin, itong mga Talyanista at Ensaymada na to, hindi ho natin malaman kung ano talaga ang kanilang pinaglalaban. Hindi tayo sound effect dahil may nangyaring masama diyan kay Mima. Alam niyo naman ho yung tayo natin dito sa PH Update, talagang against ho tayo pagdating sa karahasan. Hindi ho natin nanaisin yang merong mangyaring masama sa mga kapwa nating tao, kapwa nating Pilipino. No, yung mga salita chip ho yan yung tipong tinawag kang didilis, tinawag kang Talyanista, tinawag kang Ensaymada, tinawag kang bay. Ano ho yan, kumbaga napakababaw na dahilan para kumuha ka ng buhay. At hindi yan ang nakikita nating dahilan kung bakit itinumba itong si Mima Alicia, no? Kasi merong unang anggulong lumabas diyan pagnanakaw. Pangalawa, parang ito yung mga nababasa lang natin. Kaya tayo na-curious at pinuntahan natin yung kanyang YT channel. Inalam ho natin kung ano yung huling video yung ginawa niya bago mangyari to. Kasi 19 hours lang to Siguro bago mangyari, yung siguro mga alas 12 ng gabi, tapos madaling araw, ginawa ho sa kanila yung karumal-dumal na pangyayari na yun. Di ho tayo natutuwa doon. At ating inaalmahan yung mga ganyang klaseng karahasan. Hindi ho maganda yan. Mangyari sa mga DDS, mangyari sa mga Talyanista, Ensaymada, pagalingan na lang argumento, pagalingan na lang ng paliwanag sa social media at kung mga punto de vista, yun na lang ang atin dito. Pero para manakit, hindi ho tayo ganun ka-violenting vlogger. Yung ibang mga vlogger, yung pinakita ko sa inyo kanina, masyadong violent Lumabas pa talaga sa kalsada, parang tila baga naghahanap na sakit ng katawan. Kukutasan daw niya yung pagka meron siya nakita ng DDS. Pantangin niyo mo yung mga yun. Di ba? Kaya hindi na natin pinakita mukha, hindi na natin pinakita page kasi ano lang yan, mga gusto lang magkaroon ng airtime ba? Gusto lang sumikat. Tayo hindi naman tayo nagpapasikat. Kung naiintindihan tayo, magkapares tayo na sa loobin, damdamin, hindi maganda. Pero kung hindi, okay lang. Maglatag kayo na sama ng loob nyo dyan sa baba. Diba? Ganun lang naman ho tayo sa PH Update. Bago tayo dumako dyan, sa like at sa subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. May video itong si Jay Guevara. Jay, kumusta? Kumusta itong si Idol J? Palakpakan natin. Busy ngayon si Idol J Hindi natin alam kung ano pinagkakabisihan niya. Wala bang ano dyan? Wala bang pasalubong galing China, Jay? Pambihira naman itong si Idol J Kahit isang chocolate na galing China, wala. Pambihira, ano ba yan, Jay? Joke lang. Dalawang anggulo ngayon ang pinag-uusapan sa social media. At yung anggulo ng politika, hindi ho kasali doon. Ang anggulong pinag-uusapan ho ngayon, isa mga kasi nagko-comment kung masama din ho yung ko-comment nyo kay Mima Alicia, huwag nyo na akong i-comment. Hindi ho tayo bababa sa level nitong mga Talyanista Ensaymada. Yung pinapanalangin nila may mangyari sa kay dating Pangulo Rodrigo Duterte, uuwi ng hindi ho natin 40 yun dito sa PH Update. At kung ganun kayo mag-isip, hindi ho maganda yan. No? Hindi ko ini-encourage yan kasi ang mundo umiikot lang. Di ba? Nasa taas sila ngayon, bukas nasa baba sila. Ano lang yan, salitan lang yung mundo. Hindi yung kaya habang ikaw ay nasa taas, magtanim ka ng kabutihan sa yung mga nakapaligid na individual sa iyo. 'Di ba? Kasi naniniwala ako doon sa biblical principle na laging sinasabi nitong si Senator Alan Peter Cayetano na kung ano ang iyong itinanim, yun ang iyong aanihin. Nagtanim ka ng kasamaan, nagtanim ka ng sama ng loob, nagtanim ka ng galit, budhi sa iyong puso. Pagdating ng araw yan ang aanihin mo. No, at hindi naman ho natin gustong anihin yan.
No, kaya tayo kahit sa ating maliit na kaparaanan gumagawa tayo ng kakarampot na kabutihan kahit pa paano. Kakarampot talaga. Pwede mo pa dagdagan. Dadagdagan natin yan. Dadagdagan natin. At yung mga bagay na yan, hindi na natin dapat ibandera sa social media. Atin na lang yan. Siya. Kung anong ginagawa ng kanang kamay, huwag mong sabihin sa kaliwang kamay. Secret. Kung hindi pwede malaman yun. Akin lang yun. Mga biblical principle muna tayo. Sana ito yung magsilbing realization, no? Magsilbing paalala na tayo ay mga mortal lamang. Hindi tayo mga immortal. Mga mortal tayo na pagka merong mga nagalit, meron tayong na ano, pagka tumama sa iyo yung kakarampot na tingga na yun, pagka tumama sa katawan mo, kahit gaano ka katapang, wala, wipe out, tapos ka, wala ka na. Wala nang PH pagka gano'n, di ba? Gusto niyo ho ba yun? Di ba? Wala na kayong kachokarat dito sa Conwood, hindi naman mangyayari sa atin yan kasi una sa lahat, wala tayong kinakasama. Yung kinakasama natin, asawa natin. Di ba? Hindi tayo, wala tayong kakalantari. Walang magagalit sa atin. Walang magpapatrabaho sa atin kasi ang atin naman dito sa social media yun lang sa loobin natin. At yung sa loobin natin, wala naman tayong binabanggang kung sino-sino. Pangalawa, wala tayong pinagkakautangan. Yun ang mga anggulo May kakalantari, may pagkakautangan. Personal na buhay ni Mima Alicia yun. Wala tayong wala tayong. Pero para i-connecta pa sa mga Duterte to, masyado ng long shot na to. Itong nangyari kay Mima Alicia. Lang, kumbaga, para lang masit natin yung record ng diretso. Okay? Itong nangyari na to, malabong i-connecta sa Duterte na naman. Pambihira, pati ba naman yung personal yung buhay? Meron nagalit sa inyo, meron kayong nakaalitan, nagurgur kayo dahil binabanatan yung mga Duterte. Duterte na naman may kasi. Pag ganun, pangit. Kaya ito, isintensyahan ho natin ang kung paano sumalansan itong si Mima Alicia. Ito yung huling video niya kagabi. No? Paparuurin natin. Pero bago yan, ito muna si Idol J. Idol J! Ito, pakinggan natin. J! Gibara! Mga banateros. At, hoy, magbablog istorbo! Yan, istorbo lang guys, ganyan yan, So, lang ako, nangihinayang lang ako dun sa pinaretoking, pinaretoking ilong. Yun kaya ako pinapalabas tong video na to. Retokada ba si Mima? Retokada ba yan? Hindi ko alam. Pilikmata. Tapos pinaretoke na panga. Pati panga, anak ng toko, pati panga pinaparetoke na pala ngayong mga panahon na to. Alam ko nung Jay, kakaiba yan ha. Pati pala panga pinaparetoke na. Pambihirang yan. Hindi man lang napakinabangan ng ilang taon. Aray ko. Talaga si Jay Gibara, Pambihira ka, Jay. Ibang level ka, Brad. Ibang level ka. Palakpan na si Jay. Subscribe kayo dyan ha. Isa sa mga idolo yan. Idolo natin yan. Isa sa mga Banateros Brothers. Kumbaga, isa sa mga pinapakinggan ngayong mga panahon na to. Jay Gibara. Sa tingin mo ba, sino yun? Aray ko. Sayang. Ang laki-laki ng ginastos. Tapos ilang buwan lang napakinabangan. Dahil Nagparitoke pala tong si Mima. Ayaw na tegi. Aray ko. Oo nga. So sayang yung pinaritoke, no? Ilang buwan lang siyang Nang hinayang si Idol J doon sa ilong at doon sa kilay ba yun o eyebrows at saka yung panga. Ako nangihinayang ako doon sa sana nagamit niya yung buhay niya sa Hindi na para sa akin kung nagamit niya sa 'di ba, makabuluhang mga bagay, hindi na para sa akin pero yun na lang ang sisintensya diyan, yung mga naging trabaho niya sa social media. Sana ako ang pinapanalangin ko lang naman dito. Itong maliit na bagay na ginagawa natin dito sa social media, itong paggawa natin ng reaction video dito sa PH Update. Sana kahit paano nakakapaghatid ako ng balanse, kahit paano papakabalanse na impormasyon at kahit kakarampot na kaaliwan lamang sa ating mga kababayang OFW na sumusuporta kay Tatay Digong. Yun lang naman ang atin dito, di ba? Hindi na, marami magagaling dyan. Nandiyan si Sas Rogando Saso, Third Floor Studio. Kaya
laking pasasalamat po natin dito sa PH Update at isa ho tayo sa mga kinukonsiderang panoorin ng ating mga kasama. Kaya palakpakan natin mga OFW, maraming salamat ho. Maraming channel dyan magagaling. Nandiyan si Banat Bay, nandiyan si... Pero isa ho tayo sa mga kinukonsidera. Hindi sinasabi nga ko lang pinapanood. Isa sa mga kinukonsidera. Diba? Maraming salamat ho. At napagdadamutan nyo ang aking kakarampot na inahatid na pagre-react sa mga bidyong pinapanood natin na sabay-sabay. Oh. Inalasap na maging maganda. Totoo siya. Ano ba siya? Hindi ko alam eh. Di maganda ba yan? Ikaw naman, Jay. Oo. Ikaw, Jay, ha? Walang kaselan-selan ang iyong stomach. Joke lang. Ano lang? Nagagandaan ka, Jay. Pambira ka, ha? Ako, Jay, ha? Ako, Jay, ha? Yung feeling niya, no? Oh. Maganda siya. Si Lovely ba yan? Ah? Si Lovely. Si Lovely, mukhang tarsier, eh. Oh. Oh, so, yun, no? Ano, mahaba-baba. Oo. Vlogger. Yung British. Si Lovely, yun eh. Yung center of the universe. Pag naglakad sa hallway, akala mo parang dinaig pa si BP Sara. Yung ang tawag doon yung main character syndrome. Yung pagka pumasok sa kwarto, iniisip niya siya lang pinagtitinginan. Ay, tipong bidang-bida sa sarili. Tayo kasi hanggat maaari, natin yan eh, yung tipong binabantayan natin na sarili natin. Adik. Binabantayan. Yung wag ka magpakaming character syndrome. Wag ganun. Hindi maganda yun. Pero yung si Labi talagang, yung pagpasok pa lang sa entrada, hindi ganun yun. Kung iniisip mo, ito, para sa mga kababayan nating OFW, lesson to lesson. Ayan. Paminsan-minsan, meron din kayo mapupulot na lesson kay PH Update. lesson. Ito. Kung iniisip nyo, pag pumasok kayo sa loob ng isang kwarto, para makontrol nyo ang inyong mga sarili, kayabangan, ego, kung ano man yan. Okay? Bago pa kayo pumasok sa kwarto, lagi nyong isipin, kung matalino kayo, may mas matalino sa inyo. Kung mas mayaman kayo, may mas mayaman sa inyo. Kung mas magaling kayo, may mas magaling sa inyo. Kung mas matapang kayo, may mas matapang sa inyo. Kung mas mayabang kayo, may mas mayabang sa inyo. Sa gayong paraan, mababantayan nyo ang mga sarili nyo na parang mga addict kayo. Diba? Yung mas mainam na yun. Diba? Para hindi kayo maging hindi kayo madapuan ng main character syndrome na ngayong mga panahon na to, meron ganun yung mga Talyanista at Ensaymada. Ano ba yan? British style. So yun, shoutout sa mga Shoutout. Ano shoutout? shoutout sa inyong lahat. At sa susunod, huwag kayong magpapaano ha. Huwag kayong magpaparetoke ng ilong, pilik mata, tapos hindi nyo rin naman mapapakinabangan. Sayang. Grabe, may pagkain pa si Boy, oh. Meron pa siyang opya sa bibig, oh. Pambihira talaga. Tumaba si Boy, no? Papunta tayo dito kay may maali siya. Na to, kumbaga segue lang natin. Ito yung bago mangyari ang karumal-dumal na trahedya. Bago mangyari ang karumal-dumal na trahedya, tapos segue na ho tayo dun sa talagang paksaho natin, talagang magiging topic natin dito sa video na to. Hindi pa yan. Hindi pa ho yan. Kumbaga surprise yun. Surprise. Balita ho natin, meron daw hong pumalag diyan sa gustong gawin nitong si Matibag. Mamaya alamin natin kung sino yung gustong pumalag sa pag-iimbestiga naimbestigahan at na-dismiss na ng mga kaso diyan sa SEA Games, yung sports complex sa Clark. Pakinggan muna natin to si Mema. Hindi ko pa patatagalin to, kumbaga makichismis lang tayo ng konti. Viral ngayon to eh. Gusto ko lang marinig itong si Mema, yung mga huling sandali na bago pasukin ng bahay niya, no? Kasi madaling araw, 19 hours ago ito. Tingnan nyo ho, ito, 19 hours ago. Nakikita nyo ho ba? Nakikita nyo ho ba yung 19... Teka. Tanggalin ko lang yung aking magic wand para makita ng maliwanag. 19 hours ago,
O, tanggalin ko muna si Jay. Bye-bye, Jay. See you later. Ay, 19 hours ago. 19 hours ago ho siya. So, ito. Para malaman natin kung ano yung mga sinabi niya bago mangyari yung hindi magandang bagay na yun. Krimen ho yun. Kung sino man ang gumawa kay Mema Alicia na yan, dapat ho nilang madakip at mapanagot. Yan ho ang ating paniniwala dito sa PH Update. Hindi dahil galit tayo dyan o kung ano pa man. Kung meron siya sinabing hindi maganda, sagutin mo nung yung sinabi niya. Kung meron kang hindi gusto sa sinabi niya, sagutin mo na lang yun. Pero para saktan ng tao, hindi ho talaga tayo, hindi ho tayo paborable sa mga ganong klaseng gawain na yung iba nating mga kababayan masyadong dinadaan sa init ng ulo. Hindi ho maganda. Ito si Mema. Pa natin mga minamahal tungkol Sa totoo lang, naririndi ako sa boses ni Mema Alicia. Dati, hindi ko pinapanood mga video nito. 2 beses ako binanatan nito pero hindi ko na pinansin dahil nga naririndi ako. Pero yarin lamang na huling video niya na to, pagtyagaan na ho natin at ipanalangin ho natin na sana mahuli yung gumawa sa kanya nito. kay Zulaika Lopez. Bakit naman may parang pa-catering pa? Bakit ganon? May catering pa na nangyayari, mga minamahal. Bakit may catering? Ito na yun, oh. Ba't may catering? Sige nga. Sara Duterte Camps wants to bring own equipment catered at the Senate room. Bakit? Hindi ba masarap yung pagkain? Tanong lang, hindi ba masarap yung pagkain? Hindi niyo ba nagustuhan? Kaya gusto ninyong magpa-cater? Yun ba yun? Hindi, gusto lang namin malaman. Yun ba yung reason? Hindi niyo nagustuhan yung pagkain, pangit yung pagkain, kaya gusto niyo magpa-catered? Yun ba yun? Nagtatanong lamang tayo. Hindi niya nagustuhan yung pagkain or baka meron kayong dinadalang bomba dyan. Nagtatanong lang para pasabu. Ano ho yung out of this world na yung mga ganong klaseng claim na ayaw yung pagkain. Ano yan dadaan naman ng ano yan, ng 'di ba yung X-ray machine. Bago ka makapasok diyan, lahat ng ipapasok mo sa Senado. Merong protocol diyan. Kaya itong mga ganitong klaseng spekulasyon kumbaga intriga na to. Pa-borderline na siya ng ng fake news pagka ganun. Mag-ingat to kayo. Kaya ako hindi ko tayo masyadong nagpapakinig ng mga ganitong klaseng video dahil magpapakater lang dahil siguro kasi yan kumbaga baka kung 'di ba security din naman yan Hindi ka sigurado kung anong ihahain sa inyo, 'di ba? Natatakot ka kasi lahat na lang kalaban ni BP Sara kahit siya ang ahensya ng pamahalaan. 'Di ba? Lahat kinakalaban siya, lahat gusto siyang gawan ng masama. Ngayon kung ano naman nila yung kung pera naman nila yung panggagastos nila, at yung kung sakaling yung prosecution magdala yung sarili ng pagkain nila dyan, hindi tayo para dito na sabihin na bakit kayo nagpapasok. Prerogative nila yon, pera nila yon. Kung gusto nilang magpasok ng pagkain, why not? Diba? Sa kanila yun, di atin yun. Wala kaya tayo dito sa PH Update, di natin gagawing issue yun. Personally, di gagawing issue. Ngayon, dito natin makikita yung, di na para banata si Mema, pero yung uri ng argumento na meron itong mga, ewan ko ba, alis na nga ako dito kay Mema. Yung pa, ano pa lang, nakailang seconds ba tayo, Mema? Akala ko pa naman, hindi man tayo naka 1 minute. Hindi na ho natin nagustuhan yung kung paano sumalansan itong si Mema. Yung out of this world ba? Hindi ganun. Kung gusto mong pakinggan ka at panuurin ka ng ating mga kababayan, bigyan mo sila ng makatotohanan ng mga argumento, mga senaryo, mga dahilan kung bakit. Diba? Dapat nga atake mo dun. 25 million na nga nagagastos sa impeachment mo tapos diba? Magdadala pa kayo ng pagkain. Diba? Hindi ba kayo mga ganun yung atake mo dapat pero yung bomba? Ano to? May utak ka ba? Hindi, wala na si Mema. Hindi na para i-rebat pa yan. Tapos na yan. Ay ano pa nga ba? Yan pang gagawin natin, di ba? Muli tayo ay nagigiramay. Kung yung ba natin mga kababayan natutuwa dyan sa mga ganyang klaseng kaganapan, iba ho tayo dito sa PH Update. Ika nga, hindi ho natin ikatutuwa yung mga ganyang klaseng bagay. No? Kasi ano ho yan? Masama ho yan.
Isa ho sa pinakamasamang bagay na ipanalangin o gustuhin nating mangyari sa mga kapwa-tao natin yung masaktan sila. Hindi ho maganda yan. Yung salita, chip yan. Salita, hindi makakaano yan. Kumbaga, pagdating sa politika, hanggang dun lang yung salita. Hindi ka sasampalin yan, hindi ka sasaktan yan. Sabihin nyo na yung sabihin nyo kay Tatay Digong, karton, no? Chip yun. Pero hindi mababago nung mga salitang sinasabi nyo, yung mga accomplishment niya dong sa administrasyon niya. Hindi mababago ng mga batikos nyo ngayong mga panahon na to na maraming naghahanap doon sa disiplina Duterte ngayong mga panahon na to. Diba? Doon sa mga ganong klaseng argumento, doon natin makikita na hindi natin alam kung saan inuhugot nitong mga Talyanista at Ensaymada kanilang mga argumento panlaban sa mga Duterte. Tayo, again, hindi yung tao yung sinusuportahan natin. Kumbaga rin respeto natin kasi sa kanila nang galing yung ideolohiya, yung pag-asang nakita natin na ipinakita nila sa kanilang administrasyon. Okay? Tagal ko nang dumadaldal dito, 20 minutes na ako. Di ba? Kaya na natin si Atty. Ferdy Topacio. Alam nyo na sinasabi ko, pambihira naman, di ba? Alam nyo naman ba't sinusuportahan natin si Tatay Digong? Alam nyo naman bakit Duterte supporter tayo. Sabihin na nila, gusto nila sabihin, pero ngayong mga panahon na to, hinahanap nila si Rodrigo Duterte. Period. Yo. Gusto ko sinabing matanong, ano po ba yung tungkol sa nireklamo nating Citizens Crime Watch laban kay Secretary Vince Dizon? Noong tungkol dun 2019. sa Southeast Asian Games. Ay, happy 3K! 3,000 live. Oh, hi! Hey, Actually, may final natin. Opo. Yung final natin is grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of the service. Opo. Tapos yung isa, malversation of public funds and property violation of Section 3 RA 3019. Yun ang Anti-Graft and yun po ang- Corrupt Practices Act. oh. Ipakikwento po. Bakit po tayo nag-file Ito. Yun yung SEA Game, ha? ng reklamo laban kay Vince Dizon nung siya ay gabinete pa ha ni Pangulong Duterte? 2021, pandemic time po, ang ating pong complaint ay nag-ugat doon sa pinagawa po nilang sports facilities Mhm. na ginamit po nung ASEAN Games. Mhm. Kung inyo pong matatanda noon, yung issue na yan, di ba nakaupo po si dating GOCC legal counsel, si Attorney Jurado, Opo. na hindi niya po sinangayunan yung joint venture agreement. Ayun. Ngayon, Oo, tama. Sabi ko na dapat sasangayunan po ng legal counsel ng GOCC. But Oo, unfortunately, kaya inintriga siya roon noong mga kasamahan niya. ang ginawa po ng gobyerno natin noon sa ilalim po ng administrasyon ni dating Presidente Rodrigo Duterte, Mhm. napalitan po siya bilang legal counsel. Opo. At nung palitan po yan, nasangayunan na po yung joint venture agreement. Ayun. Na sa tingin po natin, tama po yung opinion, yung legal opinion ni Atty. Jurado Mhm. na i-public bidding. Yan. So, walang public bidding ito. Wala pong public bidding. Ngayon, ang nangyari po, yung joint venture agreement nila, ibinigay po nila doon sa isang Malaysian company. Mm. Na yung Malaysian company na yan, ito po ang pinag-usapan po dito ay 8 billion worth of project. Wow, malaki. Ngayon, Billion? Oh, laki. yung Malaysian company, magbababa po ng pondo dito, mag-infuse ng pondo, pero ang nangyari po, nangutang sa DBP at na-approvean po ng nasa 9B, mahigit. So doon lang, kumita na sila ng mahigit 1B. Wow. So, parang ginisa tayo sa sarili nating mantika. Opo, ganun po ang nangyari. At ang masakit pa po dito, Aray. doon sa joint venture agreement nila, ang gobyerno po natin magbabayad ng almost 2.5 billion a year for 5 years. So kung ito-total mo po yun, naabutin sa 11B yung cost ng project. Oh, laki. Yun, malaki ha. Doon po sa project na yan, ito turn over po ng Malaysian company sa ating gobyerno after 5 years pa. Nyek. So ibig sabihin,
kikitaan pa nila sa loob ng 5 taon. Oh. Pambihira. Oo, malaki. Parang mukha ni Terry doon. Malaki. Oo. Doon po tayo nagkaroon ng pagduda dito sa transaksyon na ito. Kaya nga po, pinail po natin. Ayun. But unfortunately, hindi po natin nakita, hindi natin nalaman agad na ito pala dinismiss na nila noong December 2021 pa. Oh. Ganun hindi tayo pala. na-inform. Pwede ba natin pabuksan ulit yan? Opo, pwede po dahil ang resolution po ng Ombudsman is insufficiency of evidence. Siyempre without prejudice, Yes. to filing a case kung may makuha tayong ibang dokumento na magsusustendo sa ating complaint. Ayun. Di dapat pala ang NBI ang gumawa niyan. Isabay na nila. Di ba? Pero ang naintindihan po natin, ng NBI kasi, ang direksyon po ng kanilang investigation ngayon, doon po sa issue ng yung nagpatakbo po ng Asian Games, which Hindi is yung yung pag-compete. NGO ng PISCOG. Di manawagan tayo ngayon sa NBI na ibalik dito. Insufficiency pala Hindi pala absuelto na sinasabing walang kasalanan. Ayun. Kailangan lang ng ibang dokumento. Hindi masabi nila. Ayaw nila ng anomalya. Opo. Di ba masipag si Matibag na mag-imbestiga? Yun. Di isama niya to ngayon. Di ba? I-request na lang. Iba po yung pinagkunan ng pondo doon sa kung matatandaan po natin yung issue sa Caldero. Ang pinagkunan po ng pondo doon, iba po doon sa 8B. Okay. Oh, laki ha. So yun siguro ang nais-imbestigahan ng National Bureau of Investigation pagkat na-dismiss na po yung isa na pinal po natin against Secretary Vince Dizon. Oo, pero wala without prejudice pala 'yon. So pwede pang i-reopen. Pwede pa po yan kung meron tayo mga bagong ebidensya, pwede pong i-reopen. Manawagan tayo sa NBI. Sila ang National Bureau of Investigation. Tayo, pribado tayo Sige, manawagan tayo, Manang Diego. Opo, Manawagan ba kayo sa opo, NBI opo. ngayon tungkol dito sa investigasyon laban kay Secretary Vince Dizon? Noon po kasing time na yan, pandemic time, nahirapan po tayong gumalaw at hindi tayo nakakuha ng ibang dokumento kasi yung papunta na po doon sa investigation sa isang NGO na pinamumunuan po ni Senator Cayetano. Ayun. Hanggang doon lang po sa sulat natin sa COA at hindi na po tayo nakakuha ng sagot sa COA at nahirapan na rin po tayong gumalaw because sabi ko nga is pandemic time. Kaya hindi hanggang doon nakalabas. ang investigasyon natin. Ngayon, hindi na pandemic. Ituloy natin, Manong Gigs. Sige. Next week, barata natin! Hyper talaga. Oo. Hindi, kasi selective justice sila Hindi pwede yun, di ba? Ayan, So, kung sila na rin na gagawin nagbukas, ng NBI, Matibag na rin na nagbukas, di tuloy-tuloy na natin, lubos-lubosin na natin, Direktor. Sige, pabuksan namin. Liliham kami ng formal sa inyo, ha? Pupunta kami sa inyo, ha? At magpe-press con kami para manawagan sa inyo. Tignan natin kung kikilos po kayo, ha? Ayan, ha? Magkasubukan tayo. Anyway, hindi na naman kayo pupuntang Bangkok. Hindi na kayo makakabili ng Bangkok. Di... Pwedeng-pwede na. Ayan. By the way, happy 3,000 live viewers. Thank you guys for watching. In fairness ang lakas nitong program na to ni Attorney Ferdy Topacio dyan sa DZAR 1026. Lakas. Matagal pa tayo. Meron pa tayong oras. May oras pa. Extended Anyway, tayo. Extended. May huling panawagan ba kayo para sa araw na ito sa ating mga kababayan na Manong Diego? Sige po, ang maganda po ngayon kasi hindi na lang po dati tayo lamang po sa Citizens Crime Watch. Ang talagang isa sa matigasig na lumalaban po sa korupsyon. Pero ngayon, may nagising na po ang taong bayan. Kaya kakampi na po natin ang taong bayan dito at tayo naman ay natutuwa po sa ganyang sitwasyon ngayon na napupukawan po ang damdamin
ng ating pong mga kababayan. Yun. Yun, tama. Hindi na kayo nag-iisa. Alam niyo, kung si Manong Diego, napakatagal at napakalaki na ng sakripisyo nito para sa taong bayan. Oo. Kasama niya lagi sa mga investigasyon ng anomalya. Opo. Itong si Charlie Gadi, na Oh, isa yes. ring opisyal namin Opo. sa Citizens Crime Watch. Ay, At, Charlie Gadi. Oh, alam kaibigan mo, din natin yan. Manang Jubes, yang Opo. sa 44, yan, ECW yan, then Opo. Baxia, maraming mga skandalo Opo. na pinaimbestigahan yung Citizens Crime Watch. Tsaka palakpakan attorney, natin. yes, gusto rin makiisa sa inyo ni attorney Dr. Montemayor. Yan. Yung kanyang anak po ay isa sa miyembro ng SAP 44. Ayan, napakaganda, oo. Kaya soon makikita kayo. Ayan. Kuya Jigs, ano pang dagdag na paalala mo? Ay, yun lang po. At kung talagang ang NBI po ay desidido, tayo naman po ay makikipag-cooperate. Yan. Tuloy-tuloy pala to. Ibig sabihin, sagasa ito. Tony Ferdy, sagasa. Tawag kasi niya sagasa eh. Kumbaga, walang preno-preno. Kung sino masagasaan, talagang ratsyada tong investigasyon na to. Palakpakan natin ng kung itutuloy yan next week. Abangan natin yan na muling mabuksan ang investigasyon dito kay Melvin Matibag. Dito kay Vince Dizon dyan sa issue ng Caldero sa Clark Sports Ayos. Complex. Desidido. Anyway, malalaman po natin yan. Maraming salamat po, President Diego Diego Magpantay, Magpantay. National President ng Ng Citizens Citizens Crime Watch. Thank you for Thank you. honoring our invitation. Salamat, Kuya Jigs. Okay. Yan po ang tinig ni Diego Magpantay. Diego! Go! Ano nga apelyido ni yung isang Diego na kaibigan natin? Si Diego Bandido. Ayun, yun ang ibig sabihin, si Diego Bandido. Totoo yun. DJ yun, si Diego. Siya yung Sumuko ka, Diego Bandido. Hindi, siya yung batiyon. Yun siya yun. Oh, Tinig siya yun, tinig di ba? yun. Oo. Galing yan eh. Anyway, Okay. huling talata na natin. Huling talata eh. Sa araw na ito, bago tayo mag-weekend. Pero Ayan. by the way, Sabado po, bukas, Opo. 3 to 4 naman, Yeah, small talk sa naman. SMNI. Oo. Ang aming panauhin, alam mo kung sino? Sino po? Si Jojo Alihar. Wow, hi Jojo. Oy, Jojo, manonood ako Last sa inyo. week, ang panauhin namin si Mark Leviste, Ayan. former Vice Governor ng ilang dekada ng Opo. lalawigan ng Batangas. Ayan. Anyway, ito, huling talata. Ito, nagtataka ako rito. Sabi ng Malacanang ay dead ma daw. Wapakels. Wapakel. Walang pakialam? Why? Wapakels daw si Pangulong Marcos Jr. sa kanyang walang kwentang satisfaction ratings na negative chuchu. May kanya-kanyang ano naman yan. Eto, sabihin mo kung anong sabi ng Malacanang. Second paragraph, ikaw na Anong magbasa. sabi po? Ayan, the latest social. Ito, pangalawa paragraph. Okay. Oh, Ay, nandiyan sabi ka nga ba? po. Tama ba yung pahina mo? Ayan. Mukhang mali eh. Kwet. Oo. Mga Ayan, ba yan. naman? Eto ba yan? Yan. Ayan. Oh. Okay, ang Pangulo ay hindi po apektados ng numero. Tumaas yan. Bumabayan ang focus ng Pangulo ay magtrabaho. Sabi po na Yan. Presidential Yan. Communication Office Under Secretary and Palace Press Officer Claire Castro said during a palace briefing. Ano ba sabi niya? Ano ba? May karugtong pa yan. May Ang karugtong sabi yan. pa niya, kung ano ang kailangang maipaabot sa ating mga kababayan, yun po ang gagawin ng ating Pangulo at ng administrasyon na ito. Yan. She added, merong dagdag ko. Isingit lang natin ito. Parang insertion sa budget. Yan, may Si Kat singit. Lover. Ayan. Idol, Attorney Topacio, pa-shoutout po ulit watching from Miami, Florida. Your program is my sleeping pill. Ibig nyo sabihin, Pampatulog? boring kami. Oy, grabe the best. Kayo kayo Oo nga. Bakit kayo tutulog? Anyway, hindi, nagbibiro lang po Tsaka kami. si Miss Kat Lover. Manungsong, mabuhay ka, Manungsong. Alam namin ang ibig mong sabihin. Opo, Anyway, opo. balik tayo rito. Alam mo, para sa akin, katakataka yan. Why? Kasi, bakit hindi ka mababahala? Sabi mo, trabaho lang ako. Oh. Kung mababa ang satisfaction rating mo at pangulo ka, Dapat ibig mag-alala ka. sabihin- mag-alala ka. Ibig sabihin,
ay yung ginagawa mo ay hindi gusto ng taong bayan. Oh. Pero attorney, ang tanong dyan, yan ba ang totoong sinabi kay attorney Claire Castro? O baka naman siya lang mismo ang nagsalita nun? Ay, hindi, we have to presume Hindi na galing sa Pangulo. Hindi, we have to presume na, Na kapag galing. yung spokesman ang nagsabi, galing sa Pangulo. May presumption yan Sa of bagay. regularity. Yun lang, Oo. yun lang. Okay, sige. To be Kaya nga corrected. kasi, Stand corrected. ibig sabihin, hindi tumutugma sa gusto ng taong bayan ang ginagawa mo. Dapat mabahala ka. Hindi nagugustuhan yung ginagawa mo. Parang yun nanliligaw ka di ba? Opo. Sasabihin mo, binigyan mo ng tsokolate, ayaw. Ayaw. Ayaw pala ng tsokolate, may diabetes pala yung nililigaw. Oh. Kaya pala ayaw. Ang gusto prutas. Oo. Ano naman? Nire-reject. Ayaw pa rin. Binigyan mo ng bulaklak, ayaw. Ayaw pa rin. Ay, nana. Yung pala may allergy sa pollen, di ba? Wala na. Ibang gusto. Chicharon. Gusto chicharon. Chicharon. Di ba? Di ba? Masarap Baka yan. sasabihin mo, wala akong pakialam kung ayaw niya. Wala kang pakialam, di ka sasagutin nun. Ayun lang. Yun lang. Yun dapat Oo nga. mapahala ka. Oo, at Because, solusyon ang hanapin. ito na nga, may issue na nga na nabudol mo na ikaw ay nanlinlang na yung sinabi mong gagawin mo na 20 pesos na per kilo ng bigas, na yung maraming pabahay, 5,500 flood control, ipapagpatuloy natin. Yun lang. Yung peace and order, bla 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 bla, ay Yun hindi mo lang. ginawa, kaya yamot sa'yo Hindi yung... Hindi mo ba nakikita? Hindi lang naman mababa na katulad ni Chief Justice plus 10. Kasi normal naman yun kasi mahirap talagang mag-relate ang mga ordinaryong mamamayan sa trabaho ng hudikatura. Ayun lang. Pero ikaw ang presidente. Number 1 yung plaka ng kotse mo, di ba? Number 1. One. Ikaw ang pinakamataas. Opo. Hindi ka nagko-connect. Kung walang koneksyon, kung walang trust, negative 32. 35 ba? 32. Ay, paktay na. How can Ganyan. you govern if you do not have the people's trust? Public office is It's a public trust. It's public trust. Kung walang trust sa yung public, kamoting kahoy na may Okay. lalo ka. Ayun na nga mga kababayan, dito na una tatapusin ang ating reaction video. Napakaganda ng talakayan talaga. Pagka sumalansan, ito si Atty. Ferdy Topacio, talagang areglado. Maraming salamat. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahal natin Pilipinas. Hindi mag-ingay mag-ingat. Mag-ingat ho tayo. Magpalaganap ng kabutihan imbis na kasamaan dito sa mundo na to. Pagdating sa politika, labanan ho talaga ng naratibo at punto de vista. Pero walang mananakit hindi ho maganda yan, hindi maganda yan. At doon siya gumawa ng ganyang klaseng bagay dito kay Mima, dapat masumuko ka. Masama yung ginawa mo na yan, di ba? Masamang masama. Pala natin Pilipinas.